Sapatero si Tatay. Kilalang kilala ang mga likha niyang sapatos dito sa aming bayan. Matibay, pulido at malikhain ang mga disenyo na kanyang mga sapatos. Nasa grade 11 na ako nang muling magbuntis si nanay. Kaya tagal naming hinintay na magkaroon ako ng kapatid. Karina, mag-aaral ka ng kapatid. Talaga? Dalawa na kaming gagawa ng sapatos. Pag babae, pag-aaralin ko ng ballet. Tapos gagawa ko ng pinakamagandang sapatos. Kapanganakan na ni Susie. Pero hindi lahat ng pangarap ni tatay ay natupad. Nagulat kaming lahat nang makita ang bago kong kapatid na wala itong paa. Ipinanganak na putol ang dalawang paa. Nakarinig kami ng kung ano-anong chismis dahil sa kapansanan ng kapatid ko. Siguro raw ay binalak na ipalaglag ni nanay ang kapatid ko kaya kulang-kulang ang parte ng katawan. Nilusaw raw ng mga mapinsanang gamot ang kanyang mga paa. Isinumpa raw ng mga diwata ng sapatos si tatay dahil mahal na itong sumingil sa mga pasadyang sapatos. O baka raw ipinaglihi si Susie sa manika. Nanay, bakit po? Nagkasakit ako habang ako'y buntis, kaya ito ang naging epekto. Aba, parang pang-karnaval yung batang yan. Ano ba problema? Ate, naginip na ako ng sapatos. Ang ganda niya, parang may gold pa, tapos jeans pa siya. Talaga? Lumaki kami ni Susie na malapit ang loob sa isa't isa. Hindi naging hadlang ang kawalan niya ng paa. Lumipas ang mga araw, nagkaroon si tatay ng malubhang karamdaman. Nang dahil sa karamdaman ay nabawian ng buhay si tatay. Isang araw, napagawi ako sa bodega at hindi ko inaasahan na meron pala dong nakaimbak ng mga sapatos at binasa ko ang sulat na yun. Ilang taon na palang gumagawa si tatay ng sapatos para kay Susie. Tingnan nyo, nakita ko sa bodega may sulat. Ano yan? Ate, galing to kay tatay. Ito ba yung mga sapatos na